Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so meron naman dinala dito si customer mga idol, no, na amplifier for revise. Okay, so i-review natin to mga idol. Ayan. So ito po yung mga idol yung dinala sa atin ni customer na amplifier for revise. So ito ay Tosonra na C820. So hindi natin makikita kasi tinakpan niya ng sticker yung mga model. Yan, so shoutout sa HL Mini Sound. Ayan, sa taga Santo. Okay, so taga Nahusan, Mambusaw. Ayan, so shoutout sa mga taga Mambusaw dyan. And syempre sa HL Mini Sound. So shoutout, maraming salamat, no, sa tiwala na dito nyo sa akin dinala yung inyong amplifier for revise. Ayan. So ito po dyan mga idol, yung laman ni Tosonra C820. Yan, so sisilipin natin yung secondary output nya. Yan, so nasa 53,106 yung kanyang secondary output times 2 na kanyang transformer. So di lang tayo sigurado dito kung copper yung kanyang transformer. So sa pagdating sa bigat nya, parang copper naman. Kung bigat yung basihan natin, medyo mabigat din siya eh. So ito yung kanyang mainboard mga idol. So gumagamit siya ng 3, 6, 9, 10. So bali 14 piece purse na power transistor yung gamit niya. So ito ay NJW lang, Toshiba pala mga idol, 1943 at saka Toysei 5200, Toysei 5200. Ayan. So capacitor, gumagamit siya ng 12 pieces na 100 volts. Ilang microfarad to? 15,000 microfarad yung kanyang capacitor na ginagamit. Stepper, pagdating naman mga idol sa kanyang stepper, yung stepper niya ay MOSFET din yung gamit. Ayan, so ayan, ito po yung ganyang gate driver. So LM311 din yung kanyang gamit mga idol. Okay, ayan. So pagdating sa mga piyesa, ito ay puro SMD. Ito na focus Ayan, so SMD siya mga idol. Ayan, so maliban lang sa kanyang differential IC, so lahat ay SMD. Ayan, mula dito sa kanyang step protection circuit, so SMD, sa stepper SMD din. Ayan. Okay, so dinala sa atin ni sir for revise, para pang bugbugan daw. So hindi pa natin nagalaw ito mga idol. Yan, so kitang kita naman na grabe pa yung alikabok, di pa natin na blower. Okay, so try natin, power on lang natin mga idol. So kung mapapansin ninyo, sobrang tagal, no, yung kanyang protect mamatay. Yan, so sobrang tagal siya. So try natin, may music to eh. Saan ba yung nakabol load? Ayan. So ayos din naman yung kanyang performance mga idol. Hindi pa yan natin na-revise. Pag na-revise na natin ito mga idol, pag nag-power on tayo, sasabayan yung protect LED, sasabayan off doon sa relay. Okay, so dito sobrang tagal. So pag ano mo yan, hinatak, merong audio pero mahina. Kasi yung protect niyan, merong nag-i-instruct doon sa kanyang buffer na huwag ka munang magtatrabaho. Nakaprotect pa ako, huwag ka muna magtatrabaho. So ganyan yung yung principle ng protection. So hindi mo na mamatay yung relay, mamamatay na yung relay dito
sa main out, pero yung protect niya hindi pa mamamatay, umiilaw pa siya. So yan, bumabalik siya dito sa buffer na sasabihin niya na huwag ka munang babato ng signal sa akin ha. Nakaano pa, maya maya lang, no? Maya maya ka pa magbato sa akin ng signal. So ganun yung ano niya, yung principle. So ang problema niyan mga idol, kapag dito sa amin sa Iloilo, pag nasa battlefield ka, halimbawa pag nag-protect siya, pag nag-protect tapos pinower on mo ulit, so maghihintay ka pa ng ilang segundo, no? So ano natin, bilangin natin kung ilang segundo. Oh, di ba? So, kailangan pa nating maghintay ng mga 15 seconds bago tayo makapagsimula ulit mag-audio. So, medyo matagal na yan, yung ganang klaseng ano mga idol. Matagal na yan, yung 15 seconds na hihintayin mo pag dito sa Iloilo, pag nasa battlefield ka. So, dito kasi dapat instant eh. Pag power on mo ng amplifier mo, dapat mga 3 seconds mag-ano ka na, meron na siyang audio. So kaya yung ganyan yung purpose ng ano namin dito, revision. Yun yung purpose niya. Tapos yung overload protection, so tinataasan. Kasi kung naka-stack yung amplifier natin, medyo mababa, no? O yung sensitivity ng kanyang overload. Although na overloading protection din naman ng amplifier, pero medyo ano pa siya eh, napakababa na kanyang ganong klaseng overload protection kung yung gamit ng amplifier natin dito ay bugbugan talaga. Ayan, kung ano lang, mga halimbawa hindi naman kayo nagbabattle, so hindi naman kailangan, no, na ibahin natin yung kanyang overload protection, no, yung sensitivity niya, hindi naman kailangan. Pero pag battle talaga, iibahin natin yan. So kasi hindi kailangan yan sa battlefield, yung mga ganong klaseng activity or ugali ng amplifier na nagtitrip off. So titingnan natin mga idol kung ganyan yung yung amplifier mo, para wala kang tiwala sa design, diba? Kasi parang ayaw mong masira or di mo maalam kung gaano katibay yung gawa mong amplifier. Okay, so pag tinanggalan mo yan ng overload protection, doon mo malalaman, or pag in-adjust mo yung overload protection niya, doon mo malalaman talaga kung gaano katibay yung amplifier mo. Tapos pagdating naman mga idol sa usage dito, parang wala naman nag-overloading ng ng load sa amplifiers, kasi yung mga mabibili nating mga speakers ay usually 8 ohms naman. So yung niloload natin dyan sa amplifier natin ay dalawang speaker lang naman per channel. So pag dalawang speaker per channel, so nakaparallel, so pasok pa rin tayo sa sa impedance required ng amplifier. Okay, so nasa 4 ohms pa rin. Okay, tapos tulad nito, naka 3 stepper na siya, so mas tinaas na yung efficiency ng amplifier. So mas hindi na siya lalong iinit, hindi na siya init. Ito hanggang 3 ohms kayang kaya pa eh. Kung titingnan natin, 3 ohms kayang kaya pa dahil sa stepper na tinatawag natin. So efficiency yan. Okay, nagtaka nga ako sa mga bagong labas ngayon ng mga amplifiers, yung mga malalaki, yung mga mahaba, gumagamit ng mga 40 pairs per channel na mga power transistor. Kung titingnan natin yan mga idol, sobrang taas yan ng efficiency niya, napakataas na dahil sa dami ng power output. So bakit pa rin tayo maglo-load ng hanggang 4 ohms lang na speaker? O diba? Dahil yung amplifier natin sobrang taas na ng kanyang efficiency, so, matibay na yan kumbaga. Okay, so yun yung pinagtaka ko lang sa ibang mga users. Kung bibigyan ako ng bibigyan ako talaga ng
kahit isang mobile or mini sound lang, ako yung mag-handle. So itatry ko talaga yan sa mga mababang impedance na speaker. Dahil bibili ka ng ganong klaseng amplifier, ganong kahaba, hindi mo naman kayang i-max yung kanyang pwersa, buong pwersa, di ba? So, parang useless lang din yung ano mo. Sasabay ka lang din sa ibang mga ano mo, mga kalaban na hanggang 4 ohms lang kayo, di ba? So kung ako, bibigyan talaga ako ng pagkakataon na makahandle ng isang mini sound sa battlefield. So itatry ko talaga yan sa akin. Pero sa akin mga idol, for personal, itatry ko talaga yan. So nag-uumpisa na ako. So yan, nag-ano pa ako ng mga ano natin, mga amplifiers, kinukumpleto ko lang para at least maka-experience din ako sa tinatawag na battlefield na sumasali talaga yung aking mini sound. Ayan, so hanggang dito lang muna yung pag-uusapan natin mga idol. Maya maya i-revise ko na to, tapos i-testing din natin ulit. Okay, so ayan, Tusundra, sa mga bumibili ng Tusundra, wag naman kayo mag-alala na ay parang ganito. So, mga idol, the same lang po yung mga laman ng mga amplifiers basta galing sa China. Okay, ayan, so shoutout sir. So mamaya tatapusin ko na to. So maraming salamat mga idol.